Lux Medical Center sa Taguig, ang 2 sa 4 na nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano sa Camp John Hay sa Baguio kahapon. Nagtamo sila ng mga sugat at lapnos sa balat at bali sa buto. Nakatutok si Sherry Ann Torres, exclusive. Alas 11 ng umaga na lumapag sa St. Luke's Medical Center sa Taguig ang helicopter. Lulan si Colonel Reynaldo Garcia, ang piloto at may-ari ng eroplanong bumagsak sa Camp John Hay kahapon. At si Vanessa Cabizo, isa sa 5 pasahero. Ang 2 pa nakaligtas, nasa ospital pa rin daw sa Baguio. Both of them suffered burns, multiple lacerations, fractures. Sa flight, stable naman sila, Of course, we just maintained yung oxygenation nila, yung mga injuries nila. Vital signs were stable throughout the flight. Paday ang daing ni Cabizo habang inililipat sa nakaabang na higaan. Bali raw ang kanyang tadyang. Si Garcia naman, maliban sa 3rd-degree burns, marami ring sugat sa mukha at namamaga ang daanan ng hangin. Agad daw inilipat ang mga pasyente sa Maynila para matutukan ng kanilang agarang paggaling. Sa inisyal na impormasyon naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, aktibo pa raw ang lisensya ni Garcia bilang piloto. Gayon din ang bumagsak nitong Seneca plane. May-ari rin daw si Garcia ng isang flying school sa Bulacan. 4 na eroplano raw ang pag-aari nito. 2:48 in the afternoon from Baguio Airport, Lawakan. And then at 1 minute, he was observed to be making a right turn. After airborne, the duty controller lost sight of the aircraft because it went beyond. After which, they witnessed smoke coming out. Hanggang ngayon daw, wala pang detalye ang CAAP kung saan dapat papunta ang grupo ni Garcia. Sinimulan na ng 5-man investigation board mula sa CAAP ang pagsisiyasat sa nangyaring plane crash kahapon sa Baguio City. Pero ang pakiusap nila sa publiko, wag sana silang madaliin dahil sensitibo ang kasong ito at kadalasan ay inaabot sila ng maraming buwan bago magkaroon ng pinal na konklusyon tungkol dito. Sherry Ann Torres, nakatutok, 24 oras. Sa ibang paksa sa balita, binuksan na muli ang istasyon ng LRT sa Roosevelt at Balintawak. Halos 2 buwan matapos maganap ang banggaan ng 2 tren doon. Ay sa pamunuan ng LRT, may ipinatutupad silang mga bagong patakaran para hindi na maulit ang aksidente. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ganito ang sitwasyon kanina umaga sa LRT1 Monumento Station. At sa mga pasahero, maraming hindi makasakay dahil sa mahabang pila at dalang ng dating ng tren. Kaya naman ang ilan hindi naiwasang mairita. Ting Lunes na lang po, siratong LRT, hindi namin maintindihan kung bakit Pero iso to LRT na to. Lunes na Lunes. Kabaligtaran naman ang sitwasyon sa Roosevelt at Balintawak Station na muling binuksan sa publiko ngayong araw. Matatanda ang inihinto ang operasyon ng 2 estasyon matapos magbanggaan ng 2 tren dito. Ayon sa LRTA, sapat daw ang ginawa nila information campaign kaugnay sa muling pagbubuka sa mga estasyon. Tumahan ako dun nakita ko nga marami, extraordinarily marami. Ang isang dahilan ay yung mga dapat sasakay sa Roosevelt at Balintawak, marami pa rin ang di nakakaalam na bukas na ito. Kahit na nilagay natin sa newspapers at saka may mga posters tayo. Dahil dito magpapatupad ang LRTA ng bagong speed limit sa LRT1 sa loob ng 1 linggo. Simula ngayong araw mula sa 60 km per hour magiging 40 km per hour na lang ang takbo nito. Mismo si LRTA Administrator Rafael Rodriguez naranasan ng pagbagal ng biyahe ng itesya ang biyahe mula Buendia Station hanggang Balintawak. Ang observation nga lang namin na dahil dito sa bagong procedure, in fact lagi kami nagko-communicate nang nasa train kami, tinitingnan namin yung control at dito dahil doon tumaas ang travel time. Nagtakda rin ng bagong safety procedure ang LRTA. Itinaas ang requirement sa mga gustong maging driver ng tren. Mas hinigpitan ang pagbabawal sa mga train driver na magdala ng cellphone sa loob ng tren. Radyo na rin ang ginagamit sa pakikipag-usap sa pagitan ng driver, train watcher at dispatcher ng tren. Dahil doon, parang sabi namin na kailangan sigurong repasuhin natin lahat ito. Ano ba yung ating training sa mga tao, refresher course, ano ba ang ating mga tests, ano ba ang ating procedure, mostly on communication. Iyan ang ating sinisimulan ngayon, Dano. Kaakibat ng bagong security procedure ang patuloy na pagkukumpuni raw ng LRTA sa kanilang mga riles. Pero hindi raw ito makakaabala sa kanilang operasyon. Dano Tingkong, nakatutok, 24 oras. Inilibing na kahapon ang labi ni Elizabeth Batain, isa sa mga Pinoy na binitay sa China.
Buo pa rin ang paniniwala ng pamilya Batayin na inosente si Elizabeth at nabiktima lamang ito ng sindikato ng droga. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Mabait, mapagmahal at maalalahanin na ate. Ganyan kung ilarawan ng kanyang mga kapatid, si Elizabeth Batayin. Matapos makapagtrabaho ng 18 taon sa isang kumpanya sa Carmona, Cavite, nagpasya siyang manghibang bansa para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang 2 anak. Patunay raw dito ang mga dokumentong ibinalik ng Chinese government sa pamilya Batayin. Mga certificate ng seminars na dinaluhan, diploma, transcript of records at maraming kopya ng kanyang resume. Sino bang pupunta sa ibang bansa na magdadala ng maraming dokumento kung yun din naman ang papasukin niya? Nabiktima siya at wala na siyang choice. Hindi na siya makakalusot. Yun lang siguro talagang nangyari sa kanya. Kaya sobrang sakit sa amin ang nangyayari kay ate. Kasi talagang parang bumagsak ang buong mundo namin sa nangyari kay ate. Kwento raw ni Elizabeth sa kanyang abogado. Ipinakasuyo lang sa kanya na bitbitin papuntang China ang isang maleta na may lamang rim ng bond paper at school supplies. May 24, 2008 nang maaresto si Elizabeth sa China matapos makita ang kilo-kilong heroin na isiniksik sa loob ng ipinabitbit na maleta. Sa huling paghaharap nila bago bitayin si Elizabeth, pilit pa silang humingi ng pangalan para malaman kung sino ang nagpadala ng maleta. Sabi ko, ate, magbigay ka naman ng kahit anong clue, pangalan lang or apelyido, magbigay ka naman please. Hindi siya nagbigay ng kahit anong clue sa amin. Sa Lamay sa Quezon, nag-alay ng awit para sa kanyang ina, ang panganay na anak ni Elizabeth. Ito rin ang inawit ng bata sa kanyang ina nung nasa China siya, ilang sandali bago siya pitayin. Mismong ang mga Chinese guards na napalapit na kay Elizabeth, napaluha ng marinig ito. Hawak-hawak ko po yung kamay niya. Nag-uusap po kami. Kung ano yung sinumpaan ko sa simbahan, ikaw lang aking mamahalin. Yun lang po. Wala nang kapalit na yan. Marami rin nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya. Kabilang dito ang kapatid ni Pangulong Noynoy Aquino na si Chris Aquino, Vice President Jejomar Binay at iba pang politiko. Dagsa rin ang nakipaglibing nitong linggo. Tuluyan na nga naihatid sa kanyang huling hantungan si Elizabeth Batayin, pero umaasa ang kanyang mga mahal sa buhay na hindi mababaliwala ang kanyang pagkamatay. At sa halip ay magiging panggising ito sa pamahalaan para mas mapaiting ang kampanya kontra sa mga sindikato nang wala nang mabiktima pang iba pang OFWs. Mula rito sa probinsya ng Quezon, John Consulta, nakatutok, 24 oras. I'm sure excited na kayo sa ating mainit na chikahan tonight. Umpisa na natin. Ilang celebrities nagpagalingan sa pagdidisenyo ng giant Easter eggs. At Isa Calzado, mapapanood na ngayong gabi bilang Tonet sa I Heart You Pare. Kamusta kaya siya bilang bading? Alamin yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, pier sa Maynila ininspeksyon 1 linggo bago mag-Semana Santa. Exclusive, DOH, kinumpirma na may 2 nagka-HIV dahil sa blood transfusion. Nagpursiging mag-aral sa gitna ng kahirapan, magtatapos bilang summa cum laude sa UP. Galing! At ang makulay at kamanghamanghang phenomenon sa kalangitan, nasaksihan sa bansang Norway. Tutok lang dito sa 24 oras.